Morning mga chong. Kumusta? May ride kami ngayon ni OBR. Punta kami ng Batangas para mag breakfast ride. Sa may Lipa kami pupunta. Excuse me po. Rest in peace Mr. Mike Enriquez. So ayun, punta kami ng Lipa ni OBR kasi matagal-tagal na kaming hindi nakakain ng legit na lomi. So puntahan lang namin yung aming go to lomi house sa may Lipa. Dito kami dadaan sa may Daang Hari papuntang San Pedro hanggang Santo Tomas and then Lipa. Hindi, pabalik doon na lang kami sa loob ng siguro mataas na kahoy. Kasi wala pa kami MDL. Ang dilim-dilim mo. Sa may Ligaya Drive ang daan papunta ng Santo Tomas. Madilim pa doon. So mamaya na lang pagpabalik doon kami dadaan. Tagal na namin hindi ka nakakapag-ride nito ni OBR. Ay ako pala nakakapag-ride din. Kasi nga last 2 weeks na sa San Juan kami kina Kuya Oliver, kasama ko si Papa saka si Kuya Jun. Etong si OBR parang ang huling long ride nito sa Quezon, sa Lukban, January pa yata yun. So ngayon na yung susunod, mini long ride lang naman to. Sana wag umulan, sana ay biyayaan kami ng magandang panahon. Kasi itong si OBR, pagkasama ko to, nagra-ride. Kahit hindi naman rainy season, umuulan. Sabi niya, hindi naman daw si Zik ito. Kaya tignan natin kung itong si ADV o si Avery ay mabibreak yung curse na uulan every ride. O baka baliktad, kasi rainy season ngayon, wet season, hindi uulan. Update ko na lang kayo pagkakalumiwanag na. So sa lahat ng may ride safe sa inyo lahat. Ingat kayo, mag-enjoy kayo sa ride. Napakadilim talaga Kailangan ko na talaga ng MDL o kaya ng auxiliary light. Torn ako between kung ano ipapakabit, MDL ba or aux light. Hindi naman pwedeng sabay kasi budget conscious. Doon lang naman tayo sa mid-tier na aux light or MDL lights. So yun, sabi ko maya-maya na ng update. Napahaba pa yung tuloy. Napahaba pa tuloy yung kwento. Napakadilim Tanya, hindi nyo makita yung lubak dito. May mga potholes dito sa sa Daang Hari. Tapos naka smoke visor pa ako. Sige mga chong, update ko na lang kayo. Sure na to, update ko na lang kayo mamaya pag lumiwanag na. Ito na kami mga chong sa may San Pedro. Kita ko na yung yung expressway, yung South Luzon Expressway. Hindi na kami makadaan dyan ni OBR ng nakamotor. Wala na kaming big bike. Bili na lang ulit kapag marami ng resources. Mataas pala ang lugar na to dito sa may San Pedro na to. Bundok pala talaga. Tapos may mga konting banking dun sa may nilampasan namin kanina. Pabanking ng kaunti si OBR Dito na magsisimula yung mga traffic maya-maya kapag pumutok na yung araw. Kasi dikit-dikit yung mga dito mga planta. Kanan na tayo, Pabinyan. Yan, maliwanag na. Yan. Simula nang lumiwanag. Kaya makikita nyo marami nang maglalabasan dyan na mga papasok sa kanya-kanyang trabaho. Most commonly is yung mga doon sa mga planta nga, electronics, food industry, mga kailangan ko magpagas kay Jatot. Jatot, hanap tayo Petron, papagas muna tayo. Umalis kami ng Imus, naka 2 bars pa yan. Tipid naman to si ADV. May mas tipid pa nga ako, 39 kilometers per liter. Yung iba nakita ko 47, may nag 51 pa.
Matindi yung isa, yung 47 EDSA pa yun. Paano kaya yung ginagawa nilang pagpiga? Kasi parang nag-enjoy pa ba? Nag-enjoy pa ba kayo kakapiga? Ayan, Calamba, Santa Rosa, SLEX kakanan. So diretso tayo pa Santa Rosa. Ayan, approaching City of Santa Rosa. City of Santa Rosa, the Lion City of South Luzon. O yun, ayun pala yung term nila, the Lion City of South Luzon. Yan o, next town or municipality, Calamba. Buti talaga natuloy tong ride na to. Nag-alarm ako nagkataon nag-alarm din siya si OBR. Kung hindi ito nagyaya si OBR, matutulog ako tutuloy ko yung tulog ko. Kasi nung tumunog yung alarm, pinatay ko, tapos sakto alarm din nga ni OBR. Galing ako sa basketball kagabi, no oras na nakauwi, 11. Tapos hindi pa ako nakatulog agad, so mga 12 past 12 na. Kung di talaga nagyaya si OBR, tutuloy ko yung tulog kasi ang sakit ng katawan ko. Nagyaya siya, yan minsan lang magkaroon ng time to tsaka si Paging sumama. So minsan kasi pagka hindi ako pinupush nito ni OBR, hindi ako natutuloy, hindi kami natutuloy mag-ride. daming ride namin ang naudlot niyan, paplanuhin tapos kinabukasan mauudlot. Although gumigising kami ng umaga, pero yun nga, syempre minsan pagod kaya hindi na sinisipag ituloy yung ride, tutulog na lang. Mabuti ngayon, di ba? Pagkayaya niya, ride tayo. O tara, di go. Pero planado naman na mag-ride. Lagi naman planado yung ride namin. Yun nga lang, kapag pagod, tapos walang magpo-push na ituloy, yan, di talaga matutuloy. Matutulog, tapos manghihinayang na dapat nag-ride tayo pero at least ngayon natuloy, breakfast ride lang. Bumagal na yung pacing dahil ang dami ng sasakyan, plus inaantok pa ako, kaya hindi ko rin mapersa na sumingit-singit. Pero yan, dami ng sasakyan, motor, sasakyan, passenger vehicles. Pero malapit na rin naman siguro kami, mga 1 hour. Yan, Calamba City. Tapos kanan SLEX. Lapit na, wala na sigurong 1 oras to. Naantok din kasi ako, parang patay pa yung diwa ko, kaya medyo takbong pogi lang talaga katulad yan, dapat nasingitan ko na yun kung di ako inaantok. Hindi rin ganun talaga kalambot yung upuan ng ADV kumpara doon sa PCX na akala mo nasa sofa ka. So medyo matigas. So ayan 1 oras pa lang ako nagmumotor, masakit na yung pet ko. Or baka dahil lang din dito sa riding pants, masakit yun sa may bandang puwet. Ay, naantok talaga mi. Tapos lalo pa ako aantokin niyan kasi pag nabusog. Naisip ko na ako na ordering ko parang gusto ko ng chami. Tapos yan kay OBR, malamang Lomi to. Ay, hindi ko pa pala nasasabi kung anong Lomi House, Yon, sa Corcolons pala kami pupunta. Ayan, Corcolons ang aming go-to Lomi House. Mangilan-ngilan na rin yung mga Lomi House na natikman namin dyan sa Batangas. Ito yung pinaka nagustuhan namin. Ay yan di yan sa Batangas kasarap ng Lomi. Bakit pagdating sa Batangas nagkaroon ng puntong Batanggenyo? Kahilig kumain na may mga gata. May gata Pamagalit sa akin yung mga tropang ko niyan tropang taga Batangas. I love you all, mga tropang Batangas. So after namin siguro sa Corcolon, hanap kami ng matatambayan para magkape. Marami namang along the way kasi yung pabalik nga namin yan, sa may mataas na kahoy na kami dadaan, para yung scenery hindi ganito, yung Taal Lake ang magiging scenery. Kasi dito puro sasakyan yung nakikita namin
Eh at least doon, di ba? Maganda view. SM City, Calamba. We got it all for you. Ano na to? Gateway to Batangas. Dito na tayo sa gateway to Batangas. Yan, pag kumana ka dyan, going to Manila via South Luzon Expressway. Pag diniretso mo to, papuntang Turbina, papuntang Santo Tomas, papuntang Los Baños. Yan o, Santo Tomas via National Highway. Kaliwa ka, papuntang Batangas via South Luzon Expressway. Ito na rin yung way na papuntang Bicol eh. Ayan o, DLTV bus. Yan, papuntang Bicol yan, papuntang Visayas at Mindanao. Naalala ko yung huling biyahe ko pa uwing Bicol na naka-commute. Nag day trip kami. Parang burol ng lolo ko. Umalis kami ng alas 6 sa Pasay. Nakarating kami doon sa bahay ng lolo ko sa Bicol alas 2 ng madaling araw. Walang yung biyahe yan. Halos mag 24 hours. Ayoko na, sabi ko ayoko na mag day trip. Ayoko na umuwi ng Bicol na nakabus. Kaya never na talaga. Never again. Welcome sa lalawigan ng mga magigiting. O yan, nasa Batangas na tayo. Nalampasan na natin ang Laguna. Ang way natin is Laurel, Laurel, Batangas. Sepi Laurel Highway. Yeah, welcome to I Love Santo Tomas. Yan, Santo Tomas, Batangas. Okay ka lang dyan, OBR, Pangski. Okay ka lang dyan, Pangski. Okay daw siya. Hawakan yung ano natin belly. Matindi talaga yung wind noise ng Alpha 11. Ito lang talaga yung disadvantage sa Alpha 11 kumpara sa Alpha 70. Malakas ang wind noise. Sa Alpha 70 hindi. Walang ganong klaseng wind noise. Oh, City of Tanawan na tayo. Welcome to City of Tanawan, Tanawan, Batangas. Tanawan na po kami mga chong. Mura ng gas dito sa Malvar 60 pesos yung premium. Talang kanina nadaanan ko hindi pa branded, 72 sa may San Pedro. 10 pesos difference. Ayun, yung mga ganong klaseng presyo, ramdam mo yon. Yung mga 10 pesos difference kahit sa motor, ramdam mo na malaking difference yun kumpara doon sa mga 2 pesos difference na ganyan. Sa motor di mo masyadong ramdam yan. Siyempre over time mag-accumulate yung presyo. Kung alam ba pa dos-dos, diba, sa isang taon ilan lang yan. Pero sa sasakyan yan, malaking bagay yan, sabi nila. Wala naman ako sasakyan paano ko masasabi? Hindi naman pwedeng ko mag-invento na okay lang kasi hindi ko naman na-experience personally. Pero yan, in time yan, hopefully makabili tayo na ang sarili nating sasakyan. Konting sipag pa, saka swerte, di ba? Pares yan dapat hindi ka lang dapat umaasa sa swerte, kailangan sisipagan mo rin. Hindi ka naman din pwedeng puro sipag lang, kailangan may kasamang swerte din yan. Kaya pares yan, swerte at saka sipag. Makakamit mo ang iyong mga pangarap. Sana tayo, diretso lang. Sabi ni OBR, diretso pa. Sorry OBR, hindi mo naman naririnig Pero yun Lipa City proper and Padre Garcia, kakaliwa ka. Yung diretso is San Jose and Batangas City. So dito tayo sa diretso. Welcome to the city of Lipa. Padandaan dito sa Lipa. Pwede tayong bumakbak ng kaunti. Ang lapad lapad. Wala tayong passing light, kawayan mo na lang, tsaka malupit-lupit na busina. Meron din ako ditong kinakainan na gotohan si Aling Tesis. Pag galing ka ng Star Toll, yan, dito ka saan ka lalabas. Pag galing ka ng Star Toll, kakaliwa ka pa ganito. Nahanap ko yung kinainan namin dito na lumihan din
Pero parang lampas na dun yata yung banda sa may kanto nung Star Toll na yun. Maliit lang din kasi, bahay lang din kasi. Ayan, ito pala yung DNG. Yun, dun. Overtake lang. Tapos balik tayo sa lane natin. Grabe naman. Okay, go. Bibilis. So R1 saka Ducati. So 9 minutes. Ayun, malapit-lapit na. 9 minutes na lang. Doon na tayo. 7 minutes. Diba? Lapit na. 7 minutes lang. 7 minutes away. Lapit na tayo. Makakain na tayo ng mainit-init na lomi. Ayun, may nakita rin tayong bundok. 2.2 kilometers, turn left tayo. Ganda ng view, diba? Nung kanina puro building yung nakikita natin. Kaya nandito na tayo sa part ng medyo maganda na ang tanawin. Lapit na. Kaliwa tayo dito. Na tayo. Okay, kanan na, pasok. Kaliwa tayo dito na. Ayan, Barangay Sitio Sampalocan. Yan. Dati nung unang punta ko dito, ginagawa pa tong daanan dito masikip pa, lubak. Pero ngayon, di ba? Ayan, ang ganda na ng daan. Probinsya feels. Ganito yung mga nakakami sa probinsya, yung mga gantong mga gantong atmosphere. Pero malamig sa balat ang ang hangin. Tapos wala masyadong ingay. Yan, 1 minute to go, 200 meters. Ito na tayo. Yan, dito na. Corcolons. Yan, ito yung parking lot ng Corcolons. Meron din naman doon sa kabila. Ayan, doon sa kabila. Ayan, Corcolon Lomi House. Dito tayo mag-park sa may tapat lang para dito nga pumunta yung dalawa. Dito tayo sa may ayan, dito. Ay, daanan. Mababa ka muna. Doon na lang ako sa daanan pala yan. Dito na kami ni OBR sa Corcolons. Ayan, hi Pang. Corcolons. Daming tao, aga pa niya na, bukas-bukas pa lang. Appetizer niya, dynamite, suka, thank you. Salamat. Opo, salamat po. Chili powder, meron na sila. Dati wala yun, chili powder. So na against the light ako. Hindi. Video. Ito na kami sa Corcolons. Breakfast lang kami. Hintayin namin yung aming lomi. Ini-order namin. Double lomi. Double. Ito? Anong tawag dito? Jumbo double. Jumbo double. Tapos dynamite. Nakain niya na yung isa. Dalawa na yan eh. Dalawa na pala. 26? Pala yun. Sibuyas ka kuya? Kailangan kami ng sibuyas kasi masarap nang may sausawan na may sibuyas siya. Kain lang kami. Kaya tapos na kami mag-breakfast ni OBR dito sa Corcolons. Grabe, busog. Pero yung hindi pa nga namin naubos yun, yung jumbo double na order. Mura lang, dami, sakto na sa amin dalawa. 140 lang yun yung ganung order. Mas mahal pa dun sa gasolina na konsumo namin papunta dito. Sarap, solve ang lomi cravings. So kung gusto nyo puntahan yan, dito yan sa may Corcolons. And kung meron kayong ibang re-recommend na lomi house, ito maganda, i-recommend nyo rin sa amin para madayo namin yan.
Actually maraming masarap na lumihan dito eh. Nasa preference na lang ng taste palette mo yon kung masasarapan ka ba o hindi. Subjective din kasi yan, yung panglasa. Maaring masarap sa amin, maaring hindi masarap para sa inyo, and vice versa. So, sabi nga ni Obier kanina, sa wakas naisingit. Naisingit daw yung pagra-ride. Kung hindi walang time, kinakatamaran dahil kapag nagkakaedad, pahinga na ang gusto. Wala nang time para sa paggagala. Himala, hindi umulan. Thank you. Na-break ang curse. Na-break ang curse ni Mrs. Everywhere. So yun nga, papunta kami ng Balete Baywalk dahil along the way lang yon. Tambay kami kasi walang available na kapeng barako dun sa Corcolons. Hindi daw available. Eh baka dun makahanap kami ng may kapeng barako. Kapag wala, edi automatic yan. 3-in-1 kay OBR. Sa akin yung black lang. Tambay lang kami siguro saglit dun, tapos uwi na. Dahil kailangan magpahinga para sa another week of grind sa kanya-kanya naming trabaho ni OBR. Sa update ko kayo pag nandun na kami sa Balete Baywalk. 40 minutes yung biyahe, 16 kilometers yung total distance na pupuntahan namin. Malayo-layo din pala. Pero along the way naman yan sa pauwi. Sana hindi umulan para tingnan namin kung makapagpalipad kami ng drone doon sa Baywalk. Yan, dito na dito na simula na mag-iba yung view ng mga nadadaanan natin. Kanina puro residential. So ngayon yan, makakita na tayo ng bangin. Nagbago bigla yung ng hangin, lumamig. Lumamig ang simoy ng hangin. So, alam mo, purok lang yung daanan, masikip. Sakto lang. Sakto lang sa dalawang sasakyan. Alam mo, nasa loob ka na ng barangay. Kapang purok na daanan to eh. Ito sa probinsya yung pagkakanasa loob ka na ng isang barangay. May pine tree. Kung mayaman daw na lugar yan pag may pine tree sa harap eh. Diba? Maganda yung lugar pag may pine tree. Pa-downhill na yung mga daan. So ibig sabihin nasa bundok tayo. Wow, ganda dito, lamig. Sakit nang? Oo nga eh. Sarap Sarap nung chill lang. Happy ka? Happy ka ba? Happy ka ba? Puta. Palagi tayong namamali Ano? Oo. Yung ikot natin. Dito pala dapat tayo. Ay pwede naman din dun. May daan din. Mga big bike yung nandito. Maganda kasi dito tomato and basil maganda din dyan eh. Punta natin dyan isang beses. Kainan din dyan tomato and basil. Grabe. Downhill. Lang dito, konti-konting piga lang ng preno. Grabe free wheel. Pwede naman din doon siguro sa dinaanan natin na yun na isa. Tomato and basil. Grabe yung tarik nun diretso. Dito rin yata ang labas. Ganon din pala. Bumalik pa tayo. Doon din lang pala ang labas. Sa Balete. Babi na yung daan dito. Nakita mo, pasikot-sikot na. Tapos ganito yung madadaanan mo.
Rapsi. Sa Rapsi. Oh, yan, kita na natin. May nakita na tayong tubig. Balete, Lipa City. Dito tayo. May nakita na kaming tubig. Ayan o. Hanap tayo ng makakapian dito. Hanap tayo ng magandang spot na pwedeng mahintuan. Yung bridge bridge tuyo. Kala ko may tubig. Ganda. Saan na tayo? Anong lugar na to? Legislative City Hall to. Pag may ganyan, may mga legislative. Ek. Balete na. Municipality of Balete. Tayo. Dito. Yun o. Wow, dito tayo. Pwede na nga tayo dito Baywalk. Hindi pa yun dito Wow. Diba? Yung community mo may ganito ka na malalakaran araw-araw. Dito pala ang kanilang hanguan ng ng mga isda. Ayan dami tilapia o baka meron sila ditong yung kinoculture na. Pwede ka maligo. Ang babaw lang ang daming bata babaw tayo. At dahil hindi according to our expectations yung nadatnan namin sa Balete Baywalk, pinapagpasyahan na lang namin dumiretso umuwi. Ayun na pala yun. At habang binabantay nga namin sa may San Nicolas na may malalakaran at tayo masikip na daan ng Barangay Look dito sa Balete, ay biglang gumawa ng paraan ng universe at dinala kami sa lugar na ito upang ipaalala na dapat magpasalamat sa pagkakataong itong ibinigay sa amin. Nakabase man ito sa expectation namin o hindi. Kaya bigla akong naalala tuloy yung sinabi ni OBR kanina. Buti na lang natuloy itong ride na ito. Salamat sa pahinga. Nakapagpahinga ng bahagya matapos ang nakalipas na linggo sa kanya-kanya naming trabaho. Salamat at nakahinga. Huminga ng malalim kahit panandalian at mai-reset ang katawan at utak para fresh na naman nahaharap sa panibagong linggong pagsusumikap para sa mga pangarap, hindi lang para sa ating sarili kundi pati para sa mga mahal natin sa buhay. Hanggang sa muli, ako si Erwin na palagi nagpapaalalang ride safe, i-enjoy lang natin palagi ang biyahe ng buhay at magkikita-kita tayo everywhere.